Nasa bahay ng pinakamayamang tao ang babae. Naging katulong siya ng 12 taon. Lubos siyang pinagkakatiwalaan ng pamilya ng pinakamayamang tao. Ngunit nananatili siyang nagtatago. Isang nakakagulat na lihim na itatago niya ang sariling anak sa ilalim ng bahay ng pinakamayamang tao. At minsan pa ay nagsasamantala kapag umalis ang pamilya. Laging kinukuha ang pagkain sa ref para ibigay sa anak dahil hindi alam ng pamilyang mayaman na may basement sa kanilang bahay. Kaya't kailangan lang niyang magmadali pabalik bago bumalik ang pamilyang mayaman upang hindi siya mahuli. At ang ganitong uri ng parasitismo, sila ay nagpatuloy ng eksaktong 12 taon. Ngunit hindi alam ng may-ari na babae. Biglang bumaba ang laman ng refrigerator. Hindi niya maiwasang magduda sa babae. Sinasabi mo ba na kinuha ni Aling Joe ang pagkain sa refrigerator? Oo, mahal. Ang mga pagkain sa refrigerator ay dinilig. Siya lagi ang nag-aasikaso, si Tita Joe. Ngunit kamakailan, hindi ko alam kung bakit, ang pagkain ay nauubos ng napakabilis. Sinasabi mo ba na si Tita Joe? Hindi maiwasang mag-isip ang mayamang tao tungkol sa nangyari kamakailan. Ang babae ay nagbigay kahit sa mga taong lugmok na kailangan ng tulong. Hindi siya gagawa ng mga bagay na nakawan. Agad na sinabi ng pinakamayaman. Marahil ay tungkol sa pagbabalik eskwela ng anak na babae. Maraming iniisip at pinapagod ang mga babae, kaya kumain ng kaunti. Sinabihan ng asawa na huwag mag-isip ng masyado at matulog na. Hindi inaasahan na sa araw na iyon, ang anak ng babae ay umakyat mula sa basement, lumabas upang tingnan ang may bahay. Sa kabutihang palad, napansin agad ng babae. Dinala niya ang anak sa isang silid sa tabi. Agad siyang nagpakita ng pag-aalala at nagsabi, kung sakaling makita ng iba, ano kaya ang magiging resulta? At agad niyang kinuha ang isang kahoy para saktan ng anak. Ngunit hindi lang tumakbo ang anak, kundi gusto pa niyang patayin siya ng babae. Pagkatapos ay sinabi niya na siya ay nabuhay ng 20 taon. Hindi pa niya man lang nahawakan ang kamay ng babae. Ngayon, tinitingnan lang niya, hindi na ba pwede? Anong silbi pa ng buhay niya kung ganito? Agad na nagsalita ang babae. Ang pamilya ng pinakamayaman ay kanilang tagapagpalaya. Ngunit sinabi ng anak na siya ay naging basta na lamang. Ang daga sa basement, iniisip niya ang sarili. Tunay na may pagkukulang siya sa anak niya. Kaya hinayaan niyang lumabas ang anak mula sa basement para maglibot sa bahay. At pinaalalahanan ng anak na mag-ingat kapag nahuli, tiyak na dadalhin siya. Pero hindi alam ng babae ang gagawin niya. Pinayagan ng kanyang anak na maging mas walang takot, hindi lang nang magpunta ang mayamang pamilya sa labas. Nagtungo siya sa kwarto ng binibini at ng ginang, pati na rin ang pagnanakaw ng mga damit ng ginang. Sa araw ding iyon, ang may bahay ay naghahanda ng mga damit, biglang sumigaw ng takot. Kumain, ayos ka lang ba? Yung medyas na binili ko lang 2 araw ang nakalipas, nawala na. At pati na rin ang shapewear ko. Pasensya na, mahal. Kagabi, may pumasok na ligaw na pusa. Kahirapan kong nipple AS ito, Madam Joe. Nang marinig ito, nag-alala ang babae. Tumakbo sa kwarto ng dalaga. Agad na nagtanong kung ano ang kailangan niya. Itinuro ng dalaga ang basurahan sa tabi. Naipapakita kung ano ito. Isang babae ang tumingin. At natuklasan ang kanyang anak na lalaki. Nagtatago sa ilalim ng kama ng dalaga. Agad siyang nakabawi ng sarili. Sabi niyang may sipon siya nitong mga nakaraang araw. Hindi pa niya naayos ang mga gamit. Pagkatapos sabihin iyon, agad siyang bumaba para mag-ayos. Biglang naramdaman ng dalagang may bagay sa ilalim ng kama. Nang balak niyang tingnan ito, tinanong ng pinakamayayamang lalaki sa ibaba ang kanyang anak. Bukas, pupunta sila sa 7 araw na paglalakbay sa Europa. Paano kung ipagdiwang ang kanyang kaarawan? Pagkatapos marinig ng pangunahing babae, masaya siyang tumalon at tumakbo palabas. Pagkatapos lumabas ang pangunahing babae, agad na umakyat ang anak. Nakikita ang pamilya ng pinakamayaman na malapit nang umalis. Naisip ng anak na bukas ay perfect, dahil birthday niya pala bukas. Tatawag niya ang lahat ng mga kaibigan niya para magplano ng isang malaking bagay. Kinabukasan, kinayuhan ng pinakamayamang tao ang babae na alagaan mabuti ang bahay. Huwag hayaang makapasok ang mga kahinahinalang tao. Pagkatapos, nagsimula na silang umalis. Sa oras na umalis na ang pinakamayamang tao at ang grupo niya, dumating ang mga kaibigan ng anak ng babae. Dumarating sila sa villa. Ang anak ay mayabang na. Iniimbitahan ang mga kaibigan papasok sa villa. Sa pagkakataong iyon, ang babaeng bumalik mula sa pamimili. Nang makita ang anak na dinala ang maraming tao papasok, agad siyang nilapitan at hinawakan. Ngunit hindi inaasahan, tinaboy siya ng anak. Nagmamadaling sinabi ng babae na utusan ng anak na paalisin sila agad. Kung malaman ng pamilya ng pinakamayaman, silang dalawa ay mapapahamak. Ngunit nagalit ang anak at sinabi, ngayon ang kanyang kaarawan. Ito ang pagkakataong matagal niyang hinihintay. Dapat niyang tamasahin ang sandaling ito. Papayagan niyang mawalan siya ng mukha sa harap ng kanyang mga kaibigan. Hindi niya kailanman tatanggapin siya bilang ina niya. Walang magawa ang babae kundi pumayag. Ngunit hindi nila inasahan na makakalimutan ng dalagang may-ari ang kanyang mga dokumento sa bahay. Mama, nakalimutan ko ang mga dokumento ko sa bahay. Hindi mo talaga ako pinapahinga. Asawa, pumunta ka na sa check-in. Hintayin mo kami doon. Kinuha ko si Shinyi para kumuha ng mga dokumento. Sa kabilang panig, walang kaalam-alam na anak ay abala sa kasiyahan sa bahay ng mayamang tao. Nang dumating ang may bahay at anak na babae sa bahay, natagpuan nila ang mga bote ng alak sa harap ng pintuan. Agad na dinala ng may bahay ang kanyang anak na babae papasok. Sa oras na iyon, ang babae ay patuloy na sumusubok. Pinipigilan ng anak na huminto na. Ngunit ang kaibigan sa tabi ay sumang-ayon. Isa siyang katulong. Anong karapatan niyang magsalita dito? Mas lalo pang inutusan ng anak siya na kumuha ng pinakamahal na alak para sa mga kaibigan niyang magsalo-salo. Nang bagong umalis ang babae,
Anong nangyayari dito? Sino ang nagbigay sa inyo ng permiso? Mga pasaway, pumasok sa bahay ko, at nagsuot ng damit ko, gamit ang gamit namin. Alam mo ba kung nasaan tayo? Kuya How. Saan nang galing yang babae na yan? Medyo gwapo ah. Hehe, halika. Halik kay kuya, anong gusto mong gawin? Pumasok sa bahay ng iba nang walang pahintulot at sirain ang ari-arian ng iba nang basta-basta, ay maaaring makulong ka. Matandang tao. Tingnan mo ang suot mo na parang tao pero asal-aso. Walang mata, ha? Dito ay ang bilya ng mayamang pamilya Yao. Ito ang kaarawan ni Hauge. Si Hauge ay manugang ng pamilyang Yao. Kayo ang mga nanghihimasok. Ikaw. Manugang ng pamilya Yao. Hindi namin alam. Ano kayo? Karapat-dapat pa kayong malaman. Si Hao ay aming kapatid. Sa susunod, kapag nakita kami ng Yao pamilya, dapat tawagin nyo kaming Ginoo. Gusto ko lang makita kung ano ang mangyayari. Yung misteryoso kong ginan na lalaki sa pamilya Yao. Sino ba talaga siya? Magdala ka ng alak. Hehehe. Bro how. Yung dalawang babae na ito, gusto nilang paalisin tayo. Ako ang manugang ng pamilya Yao. Sino ang may lakas na pumasok dito? Sino ang may lakas na pumasok dito? Oy! Magandang babae, ha ha ha. Ikaw ang manugang ng pamilya Yao. Manugang. Pakinggan niyo ako. Ako nga. Ang manugang ni Yao Jiangxing. Ang asawa ni Yao Zini. Ang magiging tagapagmana ng pamilya Yao. Tagapagmana. Ha ha ha. Kayo nga dalawa. Nanghihimasok kayo habang nag-enjoy kami ng kapatid ko. Lumayo kayo. Sabi mo, nambubulag kayo sa party ko. Ano ba? Ang dapat kong gawin para parusahan kayo ng maayos. Ha ha ha. Anong nangyayari? Ako nga. Bitawan mo. Alam mo ba ang aking pagkatao? Oh. Sa mga panahong ito, kahit mga sinungaling ay ganyan nakaingat, tama nga, nasa teritoryo na ni Hauge, hindi ka pa rin magpapakita ng paggalang. Kuya How, nainip ka na, iwan mo na sa mga tropa para maglaro. Dalawang magagandang babae, basta sumunod lang kayo ng maayos. Ang bahay na ito ay magiging inyo na pagkatapos nito. Tinataya ko bilang manugang ng pamilya Yao, ang inyong hinaharap, na kayamanan at kasaganaan. Ikaw, manugang ng pamilya Yao, tingnan mong mabuti. Kung sino talaga ako. Bakit sila? Siya. Hindi ba sila nagbakasyon? Putang ina mong babae, haaya kang saktan si How. Mga kapatid, sumugod na kayo. Naniwala kayo sa kanya. Hindi talaga siya yung tunay na anak ni Yao. Tumutulong kayo sa panloloko at pang-aabuso. Nagsasagawa kayo ng ilegal na gawain. Hindi kami nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi ibig sabihin wala kaming talino. Si How ay nagsusuot sa amin ng mga kilalang brand. Nagsusuot ng mamahaling relo. Ito. Lahat ba ito ay peke? Sino ang may galit kay Hauge? Tama. Tingnan ninyo, ano ito? Itong dalawang babaeng ito sa larawan. Sobrang kamukha nila dalawa. Hindi ba? Ako na ang pinakamayaman sa Dongzhou, asawa ni Yao Jiangxing. Si Jiang Yun. Hindi ito posible, asawa ng pinakamayaman sa Dongzhou. Hindi ba siya ang biyenan ni Hauge? Hindi ko matandaan na mayroon akong ganyang manugang. Tama, ako si Yao Zini. Wala akong boyfriend kailanman, lalo na hindi asawa. Kahit na magpakasal ako, hindi kita pipiliin. Isang basura at ulol na tao bilang asawa. Kuya How. Pang Zihaw. Naglalakas ka ng loob na lokohin kami. Hindi mo ba sinabi na ikaw ang manugang ng pamilya Yao? Ako ang manugang ng pamilya Yao. Magkaibigan na tayo ng mahigit 10 taon. Hindi mo pa rin ako pinagkakatiwalaan. Ikaw, gusto mo pa bang sumama sa akin para kumain ng masasarap at uminom ng maanghang? Ibitin mo ang mga kamay mo. Pakawalan mo ako. Akala mo bata nga ako. Anong nilalaro mo? Walang ama ka nga. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Sapat na. Isang grupo ng mga tulisan. Pumasok sa tahanan. Sinira ang mga ari-arian ko. Maghintay kayo sa kulungan. Nako, paano sila nakatakas? Nakakainis, hindi sila makakatakas. Huliin muna natin ang utak ng lahat nito. Nakakatuwa talaga. Malinaw na nasa bahay si Aling Jo. Paano siya nakapasok? Pang Zihaw. Nangangahas kang linlangin kami. Pang Zihaw. Anak ni Aling Jo ay may ganitong pangalan din. Posible kaya na si Aling Jo ay, dahil sa inyo. Naging kaiyahiya ako. Mama. Sinabihan kitang pagsabihan ako, tapos tumawag ka pa ng pulis. Mama, tingnan mo. Ito ang mga nilapag ko sa 10 basurahan. Kakatagpuan lang. Ngayon ang kaarawan ni Mama.
Mabait na anak. Mama. Tawag ng pulis, tawag ng pulis. Pinagtatawanan ninyo ako. Ano ba ang silbi ng asawa at anak ng pinakamayaman? Hindi pa rin ba nila ako? Xiaohao, ano ang ingay kanina? Magandang araw po, Ginoo. Malapit nang lumipad ang inyong eroplano. Ang dami na ng oras. Hindi ba sila magkakaroon ng problema? Aling Joe, sa loob ng 7 araw na ito, pakialagaan mo ang bahay. Huwag mong hayaang pumasok ang sino mang kainahinala. Huwag kang mag-alala, Ginoong Yao. Joe Wong Mei, paano mo nagawang lokohin si Ginoong Yao? Nanay, huwag mo akong ganon tingnan. Natatakot ako. Xiaohao. Magre-resign si nanay. Ano? Ano? Magre-resign. Tungkol sa pagbibitiw. Hintayin ko si Yao na bumalik, tsaka ako aalis dito. Bukas, ililipat mo na ako. Asawa at anak ni Yao, ninakaw ko na. Paano pa ako makakaalis? Lalo na ang aking hinaharap na yaman. Nanay, 12 taon ka nang nagtatrabaho dito. Kailangan mo pa bang lumipat? Saan ka pa makakahanap ng ganito kalaking trabaho ngayon? At saka, kung lilipat ka, sino ang mag-aalaga sa akin pagkatapos? Dahil palagi kitang pinapalad na ganito. Dahil dito nangyari ang sitwasyong ito ngayon. Hindi ako karapat-dapat na maging katulong ng pamilya Yao. Simula ngayon, kahit mahirapan ako, ituturuan pa rin kitang magtrabaho para sa sarili mo. Sige na. Tapos na yan. Xiaohao, huwag mong sisihin si mama na walang awa. Ikaw lang ang anak ni mama. Hindi na maaari pang makita kang nalulugmok. Zinyi, magising ka na. Mama, nasaan ito? Bugnaw na babala sa panahon. Tatama ang bagyong Tianto sa lungsod na ito. Magdadala ito ng malakas na ulan ngayong gabi. Bilisan mo nga, hindi na kaya. Ang lakas ng ulan. Gumuho ang daan. Shaoli hoy. Kuya Yao, ang asawa ko at anak na babae. Walang balita simula nang umuwi sila. Nababahala ako na baka nasa panganib sila. Pakicheck naman sa akin ang inyong property. Huwag kang mag-alala. Yao ge. Joe ma, nandyan ka sa bahay. Manager Leo, may kailangan ba? Pumasok ka at magsalita. Ay. Ginoong Leo, ano ba ang nangyayari? Tita Joe. Sabi niyo kuya, umalis na si ate at si Zingy pabalik. Bakit ikaw lang mag-isa sa bahay? Anong sinasabi mo? Umalis na si Ginoo at ang ginang pabalik na. Maligayang kaarawan, Kuya Hao. Nandito lang ako sa bahay. Hindi ko nakita si Ginang at ang miss. Hindi pa sila nakabalik. Sigurado ka ba? Nababuhan ako, ha? Akala mo ba papayagan kita? Tumawag ng pulis. Bastos, anong balak mong gawin? Kami ay pamilya ng Yaw. Kung aakyatin mo kami, naalala mo nga ako, binibini. Dati, palihim lang akong nakatingin. Pero ngayon, kung gusto kong hawakan, hahawakan ko. Ang katawan mo. Ang amoy mo. Sanay na ako sa'yo. Ikaw yun. Sino ka? Pang Zihaw. Paano nakalusot si Joe Mei? Napalakihin kang ganitong basura. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Ginoong Yao, Binang. Ito ang anak ko na si Fang Zihao. Si Xiao Hao. Magandang araw po, ito at tita. Napakamabait, Tita Joe. Ang anak mo sa hinaharap, tiyak na magiging matagumpay siya. Noong una, ang mabait na batang lalaki. Paano siya naging isang demonyo tulad mo? Nanay, ano ang sinabi mo? Siya ang anak ni Aling Joe. Paano siya napunta sa bahay namin? Dahil nalaman niyo na ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi ko na ito itatago pa. Itinago ako ng nanay ko, sa basement ng bahay ninyo. Yung mga pribadong gamit ninyo, nagamit ko na. Alam ko kung ilang moles ang nasa katawan ninyo. Malinaw na malinaw sa akin. Ginoo.
Hindi ka ba medyo mayabang? Tingin mo sa amin mga lalaki, kaya patuloy na nananatiling walang asawa. Hindi ko inasahan na isang araw, ikaw ang magiging mura sa akin, na nakadapo sa inyong bahay, na walang nakikita kundi dilim. Ahahahaha. Dinhi, tumakbo ka na. Amang maasim, nang makita ang anak na babae na minamahal, hindi mo na kaya, di ba? Dinhi, inay. Inay. Hindi ka naman basta-basta, tao na kumakain ng tira-tira ng iba, di ba? Anong meron kang ikakahiya? Sino ang sinasabi mong, ha? Pakawalan mo ako, hayop ka. Sige, magiging hayop na lang ako ngayon. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo. Pakawalan mo. Pakawalan mo. Nagkamali ka ba? Wala talagang bumalik ang ginang at nalaga. Imposible yan. Sobrang nag-aalala si Yauge. Siguradong may malaking nangyari. Nanay Joe, mayroon bang basement dito sa villa? O kung ano man. Manager Leo, kung hindi ka maniniwala, pwede mong hanapin sa bawat kwarto. Sige. Titingnan ko sa ibang lugar. Pasensya na. Anong tunog yan? Uy, Manager Leo, nakapakingga ka ba? Walang anong ingay dyan ha. Hindi tama. Siguradong may basement. Oy, Ginoong Leo. Oy, Ginoong Leo. Talagang nakapakinig ka lang ng mali. Kung ma-detect ang basement, malapit nang ma-expose si Xiaohao. Ay, wala talagang mekanismo dito. Baka mali lang ang narinig ko. Hindi ba? Akala ko nga mali ako. Anong gagawin mo? Nanay Joe. Ano yan sa likod? Bakit mo palaging tinatago? Nahihiya ka ba? Ilipat mo ang painting. Matagal nang nag-aalala at natatakot. Dapat na itong matapos. Hipag. Zini. Hipag, ako si Xiao Liu. Dito, wala namang mga ginoo o ginang. Nandito lang ang anak kong walang silbi. Si Xiao Hao, wala dito. Nako. May taong nagtago pala, sa ilalim ng vilya. Ha? Naalala ko na. Bago itayo ang bahay, dati itong morgue. Pero matagal na itong naabandon at nakasara na. Mahalagang bagay. Sama-sama ng mga tao. Ito ay isang mahalagang bagay. Kailangan kong i-report ito sa kumpanya. Ginang, Miss. Ginang. Miss. Sabi ni Yauge, babae at si Zinhi ay bumalik na. Bakit ikaw lang mag-isa sa bahay? Ate, okay lang ba kayo? Sino ang bumihag sa inyo? Likod, likod. Bitawan mo. Nako. Talagang dumating sila. Ikinulong ko sina Jang Yun at ang kanyang anak sa kabinet. Tapos habang umalis kayo sa sala, palihim akong lumabas. Palagi akong nanatili sa madilim na bahagi ng villa. Anong bagay to? At naglalakas loob pang imbestigahan ako. Xiao Hao. Bakit? Bakit mo nilapastangan ang misis at dalaga? Bakit? Anong ginang? Binibini, nanay, sa ganitong oras pa, sinasabi mo pa ang kanilang panig. Mga mayayamang iyon, sa harap-harapan ay iginagalang ka man. Ngunit sa puso, tinuturing ka pa rin nilang aso. Kaya, kailangan mong i-kidnap sila. Alam mo ba, na ang pamilya Yao ay ating mga tagapagligtas. Ikaw, paano mo? Paano mo? Kayang gawin ito. Jo Hongmei. Ginaliwala mo ang kabutihang ginawa ko sa'yo. Hindi. Ako. Lumayas ka, nakita mo ba, nanay, kahit anong gawin mo para mapasaya siya, wala pa rin saysay. Ah, oo nga pala, mama. Hindi sinasadya, nadulas ko si Yao Zinyi kanina. Ano ang sinabi mo? Miss,
Alam mo ba na nagkasala ka? Oo, nanay. Kaya kami. Hindi na makakabalik. Ikaw. Ginoong Yao. Ginoong Yao. Hindi ko makontak si Xiao Liu. Siguradong may nangyaring masama. Asawa, Zini, at si Mama Jo. Hintayin mo ako. Tumawag si Ginoong Yao. Kaya kailangan din siyang isama. Anong sinasabi mo? Sa puntong ito, hindi na tayo makakabalik. Kailangan na nating patayin si Yao Jiangxing. Ay nako. Nanay, hindi pa alam ni Yao Jiangxing ang tungkol dito. Ganito, linlangin mo siya para pumunta dito. Sasabihan ko siyang saksakin. Tapos, ang apat nilang lahat ihahagis sa basement na ito. Pagkatapos, lahat ng pag-aari ng pamilyang Yao ay magiging atin na. Haha. Cho Hongmei. Ganyan mo pala pinalaki ang mabuting anak mo. Kahit mamatay na ako, hindi ko kayo palalampasin. Sige, ihahatid na kita, ha? Tarantado. Manggahas kang hampasin ako. Paano? Gusto mo pa ba akong patayin? Sige, lumapit ka. Mama, patawad. Nagkamali ako. Huwag kang magalit, ha? Huwag kang magalit, ha? Paano ka naging ganito kalupit? Ito ay buhay ng tao, hindi biro ito. Ang ganda ng trato ni Boss Yao sa atin. Ganito ba kita tinuruan? Mama, pinipilitan lang talaga ako. Ngayon na nangyari ito, walang ibang paraan kundi tapusin na ito. Patayin mo si Yao Jiangxing. Ako ang may kasalanan na hindi kita naituro ng mabuti. Dapat kong akuin ang responsibilidad. Mama, ayaw mo rin na, ang nag-iisang anak mo, ang mapunta sa kulungan. Basta dalhin mo siya dito, pagdating ng panahon, dalhin mo siya sa basement, lahat tayo, matatapos na. Alam ko na ang gagawin ko, Inay Joe. Mama, bilisin mo, wala nang oras. Ganito, Mama, pangako ko sa'yo, kapag natapos na ang bagay na ito, mag-aasawa ako at magkakaroon ng anak, mabuti akong maglilingkod sa'yo. Okay ba? Mabilis na umalis. Tara na. Inay Joe, nandito ka na. Ay, Ginoo Yao, anong nangyayari sa'yo? Ay naku, bilisin mo, pairan kita. Umupo ka muna. Uminom ka ng tubig. Joe ma, sobrang init. Pasensya na. Ginoong Yao, hindi ba kasama mo ang ginang sa pagre-repaso? Bakit ikaw lang ang umuwi? Joe ma, bumalik si Zini ng maaga. Hindi ko siya makontak. Hindi mo ba siya nakita? Ako. Hindi ko nakita si Ginoo at Gina. Saan naman ang property? Pinapanta ko si Xiao Lion na maagang bumalik para hanapin sila. Hindi siya dumating. Hindi ko nakita. Kuya Joe. Bakit parang absent ka sa sarili mong mundo? Ginoong Yao. Ako. Sa totoo lang, may isang lihim. Gusto kong sabihin sa'yo. Inay Joe, anong nangyayari sa'yo? May lihim ka bang itinatago? Ate Joe. Anong nangyayari sa'yo? Kung kailangan mo ng pera ng Mad Alien, sabihin mo lang sa akin. Ano ang kailangan mo? Pwede mo rin sabihin sa akin. Ang bait pa rin ni Ginoong Yao. Ako naman ay dahil sa sariling pagnanasa, sinira ko ang kanyang pamilya. Pero, Mama, ayaw mo rin bang ikaw, ang nag-iisang anak mo, pumunta sa kulungan? Si Xiao Hao ay tunay kong anak. Talagang ipapadala ko ba siya sa kulungan? Inay Joe, ang tagal mong magsalita. Ano ba ang tinitingnan mo? Ay nako. Magpahinga ka muna, Inay Joe. Walang problema, medyo masakit ulo ko. Pasensya na po, Ginoo Yao, yung katawan ko. Walang problema, Inay Joe. Magpahinga ka muna. Inay, alam mo ba kung nasaan sila? Saan sila? Zini at ang iba pa. Pwede mo ba akong sabihin? Noon, kami ng tatlong miyembro ng pamilya, nasa Mike Halen sa Europa ngayon, kasama si Zinyi. Masayang ipinagdiriwang ang kaarawan, ngunit ngayon ay Kuya Hao, maligayang kaarawan. Jo Hongmei, karapat dapat ka ba kay Ginoong Yao? Ginoong Yao, ikaw. Sundan mo ako sandali. May nakatagong basement sa aking vilya. Ginoong Yao, 12 taon na, lahat ng aking lihim, nasa loob nito.
Nanay Joe, paano mo nalaman ang lugar na ito? Naalala mo pa ba? Mayroon ba akong anak na lalaki? Xiao Hao. Ang batang iyon ay may magandang kinabukasan, may pag-asa. Isa siyang ganap na adulto, tamad at tamad kumain. Hindi niya kayang sustentuhan ang sarili. Para sa kanya, kinakain ko siya dito sa basement na ito. Ha? Pasensya na po, Ginoong Yao. At siya. Ninakawan niya ang ginang. At hinatay ang dalaga. Anong sinasabi mo? Asawa, Zini. Zini. Nanay Joe, talaga bang ginawa ito ng anak mo? Ikaw. Nanay. Ang galing mong magluto, haha. Hintayin ko lang na mapatay ko itong luma. Sa hinaharap, ang Yao family ay magiging atin na. Haha. Ikaw talaga. Yao Jiangxing. Si Yao Jiangxing. Nakita mo ito, ha? Ginamit ko ang iyong damit. Ninanakaw ko ang iyong asawa at anak na babae. Kapag pinalitan kita, ang iyong vilya ay akin na rin. Ha. Mula pagkabata, ako'y nakikisama sa iyong bahay. Kapag namatay ka na, gusto ko ring manirahan sa iyong bangkay. Zhou Hongmei. Gusto mo rin ba akong patayin? Yao Jiangxing. Sa ilalim ng lupa na ito, ako'y nabuhay ng 12 taon. 12 taon. Alam mo ba kung paano ako nabuhay nitong mga taon? Paano ba? Bakit nga ba? Bakit kailangan kong maging parang daga? Na kumakain ng mga tira-tira nilang pagkain. Samantalang ikaw ay nakakapagmaneho ng mamahaling kotse, at nakatira sa marangyang bahay. Gusto ko ring magmaneho ng mamahaling kotse. Gusto ko pang makipaglaro sa mga babae. Tama ka. Ako si Yao Jiangxing. Siyempre, ako'y matalino. Hindi ko akalain na hindi nyo nakilala ang 2 puting mata. Ako ang nagdala sa inyo sa gulo. Ako ang pumatay sa aking asawa at mga anak. Ngunit, hanggat may hininga pa ako, hinding-hindi ninyo magagalaw ang kahit isang piraso ng Yao family. Matandang tao. Kung ganun, mamatay ka na. Matandang tao. Kung ganun, mamatay ka na. Xiao Hao. Hindi mo siya pwedeng patayin. Xiao Hao. Ma, pakiusap. Tigilan mo na. Tigilan mo na. Sa puntong ito, mayroon pa ba tayong pag-asa? Hindi siya mamamatay ngayon. Ako na ang mamamatay. Lumayo ka sa akin. Tatay. Xiao Hao. Inay. Kung papatayin mo siya, mamamatay ako para ipakita sa'yo. Nanay. Bakit palagi kang nasa panig ng pamilya Yao? Kung papatayin mo siya, hayaan mo na lang akong mamatay muna. Sige. Sige. Ngayon, pwede silang makaligtas. Pero, alam na nila ang napakaraming bagay. Hindi ko maaring payagan silang umalis dito. Araw-araw, pinapanood ko kayo. Na nakabihis ng maganda sa itaas. Ngayon, hayaan kayong malasahan din ito. Terra. Kayo ay mananatiling nakakulong sa basement na ito magpakailanman. Mula ngayon, si Xiao Hao ay tapat at hayag, maging may-ari ng vilya na ito. At ang labasan ng basement ay nakasara na rin. Nanay, huwag mong isipin na palihim silang bibigyan ng pagkain. Kung hindi, sasarahan ko ang basement. Hayaan silang mamatay ng mag-isa. Hindi ko sila kayang makalabas. Sa susunod, gagamit ako ng semento para tuluyang isara ito. Nanay, bibigyan kita ng babala. Huwag mong isipin na lihim mong bibigyan sila ng pagkain. Nahirapan tayong makamit ang magandang buhay. Walang sino man ang dapat makialam. Ngunit, mauubusan sila ng pagkain. Tay, gutom na ako, mahal. Mayroon bang ibang paraan para makipag-ugnayan sa labas? Kinuha na nila ang mga cellphone.
Hindi rin kami makontak ng property. Ayaw kong mamatay. Ginoong Yao. Ginang. Binibini. Ginang. Nagdala ako ng pagkain para sa inyo, at hubig din. Jo Wong Mei. Ikaw, puting mata, may mukha ka pang dumaan dito. Ako, pasensya na, Ginoo. Ako, huwag nang magsalita pa. Ate Jo, pwede bang? Bigyan si Zinyi ng gamot, sobrang taas ng lagnat niya. Mama, dumating na ako. Kung malaman ni Xiaohao, siguradong maaapektuhan si Yao at ang iba pa. Hindi, kailangan ko nang umalis. Bakit ang bagal? Nanay, ipakilala kita, ito ang bagong girlfriend ko. Si Xiaohao. May girlfriend ka na, tita. Ako si Sulili. Bakit auntie ang tawag? Tawagin mo akong nanay, hindi ka pa kasal. Bakit? Ayaw mo ba? Ito ang aking bilya. Maging babae ko ka, malaya kang kumuha ng mga gamit dito. Hindi ba't mas maganda ito kaysa maging modelo ka? Diyos ko. Lahat ito ay mga limited edition na custom made. Ikaw. Bakit ang dami mong damit pambabae? Pwede nang punuin ang isang truck ng mga damit ng ex mo. Kalimutan ko na sana, lahat ng ito ay para sa mag-ina ni Yao. Huwag niyang malaman. Lahat ng ito ay espesyal na inihanda para sa'yo. Ang bait mo talaga. Lily, Xiaohao, nauuhaw na kayo siguro. Inihanda ko ang seafood para sa inyo. Kain muna tayo. Nanay. Hindi mo ba sinasadya na pakawalan sila mula sa basement? Ako. Hindi ko ginawa. Huling babala ko sa'yo. Kung muli kang magpapakabait sa kanila, papatayin ko silang lahat. Isip ka ng isip tungkol sa pamilyang Yao. Hindi ko ba alam, Ngayon, masaya tayong namumuhay. Nakita ko na ang asawa ko. Malapit na akong mag-asawa at magkaroon ng anak. Ano pa ang hindi mo gusto? Oo nga. Hindi ba't ito ang gusto kong makita? Pero, huling babala ko sa'yo. Kung muli kang magiging mahina ang puso, sabi ko na lahat ng gusto kong sabihin. Si Xiaohao, hindi ko akalain na makakahanap siya ng ganitong magandang girlfriend. Swerte talaga niya. Hala, uminom ka ng juice. Tita, sobra mo akong inaalagaan. Parang ako pa ang amo. Ikaw naman ay parang katulong. Amo. Hindi ako karapat-dapat na maging may-ari dito. Auntie, anong nangyari sa iyo? Wala naman. Hindi na rin maaga. Magpahinga ka na ng maaga. Akala ko, ang mga ganitong antas ng mayayamang misis ay parang sa mga maikling dula, mayabang. Hindi ko akalain na ganito kadali kausap. Tama nga. Parang katulong. Hindi ba ito kwarto ng babae? Hindi ba siya nag-iisang anak? Lahat ng ito ay inihanda para sa'yo. Yung damit na lang. Imposible, mayroon pang isang kwarto para sa akin. Pagtingin ko dito, iyan ay may nakatira ng maraming taon. Siguro. Saan ka napunta? Halika't makisama sa asawa sa pagtulong. Narito na. Narito na. Kamusta? Tungkol sa aking vilya, malaki ba? Ganito na lang ang sabihin ko. Sa buong Dongzhou, mas mayaman sa akin. Mabibilang mo sa isang kamay. Bakit ka ganyan? Magpapakasal ka na naman. Mabuti na lang. Tigilan mo, hindi pa kayo kasal. Hindi ka lang ang modelo dito. Maraming mayayamang lalaki na pwedeng lapitan. Ako ba? Hindi pwedeng lapitan. Huwag kang magbintang-bintang. Sinong humawak sa akin? Huwag kang magloko-loko. Amang babae, susuntukin mo ba ako? Kung hindi ka magaling mag-alaga sa akin ngayon, hindi ka makakakain ng maayos, magdadala ka ng sakit. Kumusta na si Xiao Liu? Hindi na kaya, Yao Ge, nakasara ang pinto sa basement. Sino? Sino? Yung hindi ko naririnig na boses. Ako si Yao Jiangxing. Sino ka? Ang pinakamayaman sa Eastern Zhou, Yao Jiangxing. Ako si Sulili. Bakit ka nandito sa bahay ng iba? Dahil ito ang bahay ko. Ano? Ninakaw ng katulong ang bahay ko, kasama ang anak niya. Ako, ang asawa, at anak na babae, ay nakulong sa basement. Babae, maaari mo ba kaming iligtas?
Ito. Lahat ito ay para sa'yo. Ate, sobra ka namang mag-alaga sa akin. Para akong Panginoon. Para kayong mga katulong. Kaya pala kakaiba ang kanilang mga asal. Ito pala ay peke. Binibini, binibini. Susubukan ko. Pangit na babae. Pinapakain at pinapabihis kita. Inaatake mo ako. Pangit na babae. Manggahas kang galawin ang basement ko. Saan ang tao? Anong tao? Tayo lang ang apat. Nandito ba siya? Huwag na huwag siyang makakalabas. Maging maayos kayo. Kung hindi, papatayin ko kayo. Diyos ko. Ang dami nilang tao. Paano sila nakapangahas? Amang babae, nakapangahas na galawin ang basement ko. Sige, bata, magtago ka na agad. Ako. Lalabas ako at magre-report. Siguradong may iligtas namin kayo palabas. Lily. Gusto mong magulat sa pulis, di ba? Dahil nahuli mo na ako, hindi na ako magpapanggap kayo ng anak mo, nang aagaw ng dilya ng iba, at nang hihikbi ng iba, maghanda ka na lang na makulong. Alam mo na lahat. Tama. Ngayon mo lang ako mahuli, nahuli ka ng huli. Ang tao ang gumagawa, ang langit ang nakamasid, darating din. Hindi mo talaga ito maiiwasan. Ako at si Xiaohao, mga pagkakamaling nagawa namin, kami ang mananagot. Habang hindi pa nalalaman ni Xiaohao, magsimula ka ng tumakas, hindi mo ako huhulihin. Tita, mabait ka. Sana hindi ka makipag-ugnayan kay Fang Zihao, makisama sa kasamaan. Uuna ako. Mag-ingat ka. Natitirang kasalanan. Ako ang bahala dito. Nasaan siya? Si Su Lily. Kung makakatakas siya. Ang mga bagay sa basement ay tiyak na malalantad, pumutol ng ugat. Nasaan na yung babae? Nagkasundo ba kayong lahat? Anong balak mo? Anong babae? Hindi ba sapat na ang pagkulong nyo sa aming apat, mababae? Huwag mong akalaing hindi ko alam. Yung babae na yun, kasabwat nyo. Gusto pa sana siyang tumakbo at mag-report para iligtas kayo. Ako, tumigil ka. Xiaohao, aminin mo at sumuko ka na. Hindi pa huli ngayon. Ayaw mong ma-stress tayo buong buhay natin. Nang ganito. Huwag kang ganyan. Kailangan nilang mapatay para maging maayos ang buhay natin. Lumayo ka. Lumayo ka. Xiaohao. Hindi ka naituro ng maayos ng nanay mo. Ako ang sisigat sa lahat ng ito. At ikaw, kapag nagkamali ka, dapat kang parusahan. Si Xiaohao, magsisi ka na. Ginoong Yao. Ginang. Binibini. Ako ang hindi nag-alaga ng maayos kay Xiaohao. Sobrang pag-aalaga sa kanya, ang nagdulot ng ganitong sitwasyon ngayon. Pasensya na. Nangangako ako sa inyo. Patawarin ninyo ako. Pasensya na. Tita, huwag kang gagalaw. Ayos na ayos. Sa mga susunod na araw, makakabayad na ako sa kasalanan. Kung babalikan ko pa ang araw na iyon, magagawa ko pa bang itago si Fang Zihao sa basement? Hindi na siguro. Hindi rin natin masasabi. Ang pinakahirap mapunan sa mundo ay ang pinakawalang kaalaman na kasalanan. Sobrang pagpapasuso. Tapos na ang lahat. Si Fang Zihao ay nahatulan ng ilegal na pagkulong, at tangkang pagpatay, at iba pa. Maraming kasalanan ang pinagsama, nahahatulan ng 20 taong pagkakakulong. Si Zhou Hongmei bilang kasabwat ay dahil sa kusang pagsuko, nahahatulan ng 5 taong pagkakakulong. Sana ang tinatawag na parasitikong pagmamahal na ito, ay hindi na muling mangyari sa mundo.